Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, kabilang makapangyarihan, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita, Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at ako. Muli sa oras na ito, pakuli ka namin pinupuri, nilulwalhati, nagkakilan sila sa mga sa Espiritu sa katotohanan. Tapos mo kami nagpapasalamat sa iyong walang tingin na katapatan at kabutihan sa bawat isa, upang kami lahat ay handang matutulungan sa iyong kapanalan at kahiyan. Lobe malawana kay buhay inyong samahan sa oras na ito. Muli po ngayon ang magpapagimalang kamay. Kabuti ng lahat ng aming pangangailangan o Diyos. Inyo po pagalingin niyo ang mga may karamdaman sa sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Ang mga nanghihina na bibigyan inyo pong pag-aamin at palakasin ng lubos sa ngalan ni Jesus. At ang lahat ng kahilingan itataas o Diyos, inyo pong pagkaloob at tugunin sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalayan po hindi sa lahat, ang mabuting kamilang aking ihahatid, upang ito'y magbigay sa amin ang liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng mensaheng na bibigay ng kanina, upang ito maging gaguyan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na diyan ng mapana. Ito po ang aming samang dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin ang Panginoon.
Purihin natin ang malakas ng ating Panginoon. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke, Luke chapter 17, verses 5 to 10. Ebanghelyo ay kay San Lucas, Kabanatang 17, simula talatang 5 hanggang 10. Luke chapter 17, verses 5 to 10. At ganito po ang nakasaad ng ating mahuling balita sa wikang Ingles. The apostle said to the Lord, "Increase our faith." He replied, "If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, 'Be uprooted and planted in the sea,' and it will obey you. Suppose one of you had a servant plowing or looking after the sheep. Would he say to the servant when he comes in front of the field, comes in from the field, 'Come along now and sit down to eat'? Would he not rather say, 'Prepare my supper, get yourself ready and wait on me while I eat and drink. After that, you may eat and drink'? Would he thank the servant because he did what he was told to do? So you also, when you have done everything you were told to do, should say, 'We are unworthy servants. We have only done our duty.'" Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging silaki man lamang ng buti ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sipungor ito, 'Mabunod ka at matalim sa dagat, at tatalimay ko sa iyo. Tatalimay ko sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may alipin na araw o nagpapastol kaya ng mga lupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin man niyo sa kanya, 'Halika at nakakakain ka na'? Hindi. Sa halip ay ganito ang sasabihin, ganito ang sinasabi ninyo, 'Ipagtanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at sindihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain.' Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nakuha ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, 'Kami mga alipin walang kapuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin.'" Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para po sa ating lahat, buhay sa Panginoon. Purihin namin ang malakas sa Diyos. Sumata po kayo po sa napakagandang presensya ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, meron po akong paalala. Una, mula October 15 hanggang 17 at sa October 20, yung pahilikat ng linggo ay ang tuloy-tuloy na buwan na magbigay ng collection, special collection para sa mga nag-aaral sa CDW na magsisimula sa susunod na linggo, which is October 15. Kaya dito sa Buti,
malamang October 16, malamang sa third week, ay umpisahan din magbigay ng kahit umpisahan din ng pangalawang koleksyon para po sa tatlong scholar na kasalukuyan nasa ikalawang taon ng pag-aaral sa CDW. Amen? Pangalawa, sa susunod na Sabado, October 11, ang tapat pa ang sponsor sa ating Saturday Family Appointment with El Shaddai na isasagawa sa Angle City Open Ground, Angle City sa Benicio, Oñaco City. So medyo nag-adjust po ng oras base sa announcement. No? So magiging umpisa ng gawain probably mga bandang alas 4 ng hapon. Ewan ko lang kung mangyayari po yun. And then, sa dalawang biyernes ng October 24 and 31, ang kapapang host sa dalawang biyernes na Catholic Life and Spirit Seminar na isasagawa sa worship area sa 4th floor Queensway Building, 118 Amosolo Street, Legazpi Village, Makati City. At ang simula po niya ay alas 10 ng umaga hanggang alas 5 po. Kaya yung mga open po ito sa mga kamanggagawa na hindi pa nakapag-CLSS or matagal nang nakapag-attend ng CLSS na magpalista na po kayo. Probably ang magiging deadline ay ikalawang mga nasa second week ng sa next week na second Friday ng October, which is October 10. No? Kaya kung isahin na po mag-delegate ng mga gustong sumama ng CLSS ng dalawang biyernes. Kaya bawat dekalya, particular dito sa inyong lugar, dekalya ko ng ICC, ay magsimula na po mag-delegate ng mga sasama sa CLSS. Dalawang biyernes po yun, October 24 at October 31. At panghuli, magkakaroon po ng basic Christian maturity ang tapat na youth sa darating na October 26, araw po yan ng linggo. Magsisimula sa darating kawalong kalahati ng umaga hanggang kalima ng hapon sa Parish Hall ng Santa Rosa de Lima and San Buenaventura Drive, Bawang Ilog, Pasig. At ang dati po ay yung mga kabataang makapag-attend ng CLSS noong buwan ng Hulyo at Hulyo ng taon ito. Purihin po natin ang buhay na Diyos. So isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Pinagpalang gabi po sa inyong lahat. At ganoon din sa mga nakakuhay sa content program ng God's Healing Message sa YouTube at Facebook, Simon Black ay nagturoon ano man ang ito pinagkakabalahan sa mga oras na ito. Just to remember this, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo. At ang ulo ng makalamay na balita para sa linggong ito ay tatawagin po natin faith increasing. Pananampalatayang lumalago. Pananampalatayang nagpapalago.
Now, during our walk with Christ, many people are doubted their faith and even think whether they really have a bit of it or not. Sa ating pang-araw-araw na paghahambang kasama ng aming Panginoong Jesucristo, karamihan sa atin ang nag-aalinlangan ng pananampalataya at iniisip kung totoong may pananalig ka o hindi. Now, the apostles realizing that they could never live up to these expectations. So in their own, brothers and sisters, in their own strength, they said to the Lord, increase our faith. Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Amen. Now, nangako ang Panginoon na kung tayo sinlaki ng butil ng mustasa, tulad ng paligid na butil ng pananampalataya, magagawa natin na alisin ang mga bagay na nakatayo. Amen? Sa paraan ng ating pagsunod sa mga utos. Amen? At ipinapapakita ng Panginoon ang isang kalinhaga upang ipakita ang pangangailangan na punuin ang obligasyon o gampanin. Amen? To fulfill these obligations cheerfully out of love rather than grudgingly or with an eye of being rewarded. Amen? Now, we are to humbly depend on the Lord and obey Him because our hearts are full of love, puno ng pagmamahal ang aming puso and gratitude. It is an approach, brothers and sisters, to face at least as old as the apostles' own faith. Amen? It is the approach they have taken in this week's gospel. Increase our faith. Dagdagan ang aming pananampalataya sa Diyos. At yun ang hinihingi kay Jesus. Ang pagdagdag ng ating pananampalataya ay ang pagdagdag ng kanilang pananampalataya ang siyang kanilang katugunan. It seems like a reasonable request. If a little is good, a lot must be better. Wala na ako kausap. Purihin natin siya o siya. Ang tanong, how to faith increasing? Paano madadagdagan o papapalago ang ating pananampalataya? Una sa lahat, higit sa lahat, the first thing to have faith increasing is expect impossible things to happen. Asahan ang mga bagay
ang mga bagay na imposible na mangyayari. Makikita po natin sa verse 5 at 6 ng ating Ebanghelyo. Ano pong sabi? Dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya o ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ng Panginoon. Kung mag-iisip ka man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomoro ito, mabulot ka at matalim sa dagat, at tatalim mo ito sa iyo. Now, sa record ng Ebanghelyo ni San Mateo, may katugunan ng Panginoong Yesus. Ang katugunan ni Jesus ay medyo similar passion. But instead of uprooting a tree, the Gospel of Matthew records Jesus saying, you can move mountains. Paalisin mo. Umalis ka. Sabihin mo sa mundo, umalis ka riyan. At maghulog ka sa dagat. It was believed that prophets would uproot mountains, which exactly image Jesus uses in Matthew's account. Amen? Amen. But the idea of uprooting, brothers and sisters, is also presented in the Gospel of Luke. Subalit, ang maliit na pananampalataya ang nag-a-uproot. Sa puno ng sikomoro, sa halip na bundok. Amen? Ang sabi ni Kristo Jesus, kung kayo ay sinlaki man lamang ng butil ng mustasa, ang inyong pananalig sa Diyos, sabihin mo sa puno ng sikomoro ito, magtalim, mabulot ka at matalim sa dagat at tatalim ay ito sa inyo. Amen? Kaya, brothers and sisters, asahan ninyo ang mga bagay na imposible na mangyayari sa buhay. Katulad noong Biyernes, noong ko'y nagtotok sa Holy Grace, sa Panuluntipas, at nagbaban, malamang sabihin, tayo po ilang po ang Metro Manila. Alam nyo, ang sabi ko, kamawin na, nag-usap ang Panginoon sabi, anak, ako sa pamagitan ng pangangaral mo, at kung may pananampalataya ka na hindi tututukin ang Metro Manila, ihaya mo na lilihis ang mata mo. Alam niyo kung sinabi ko, mga mapalas 4, hindi natataan si Tayo ko. At nangyari na. At nangyari na nga. Ang inaakala ng iba. Meron bang ibang kamain? Lumihis na ng bagyo. Nagpa-cancel. Bakit kami? Kasi naniwala sa sinasabi ng weather bureau. Amen.
Pero kung may pananalig at pananampalataya ka, kaya may El Shaddai. Tsaka, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyong buhay. Purihin siya El Shaddai. Boats, however, get cast into the sea. This is not a small creature by any means. And a little faith is the key to it. Amen. It appears that Jesus is setting up an impossible goal for the disciples. Amen. Malita ko last week kung kailan ang prayer meeting din sinalubong pa ng parang out. Amen. Pero yung na-assign na nag-talk last week, kahit hinabot ang parang out, sige pa rin ang pamang-aral ng mabuting balita. Ang tanong, anong ibig sabihin nang nangyari yun? Kahit inulan, kahit pinrampak dahil sa ulan, the gathering of God must go on. Parang niyo, parang napupunti na eh. Amen. Ang isa pang bagay na pinatatakutan at lalo natakot yung nangyari sa Cebu, sa Oco City. Niyamig na magnitude 6.9 na rin doon. Amen. Alam niyo po, yung ganung pasang lindol, hindi dapat natin katakutan. Yan po ay wake up call ng Panginoon. Amen? Kaya, sa lahat ng panahon, kung may pananalig ka at hindi ka nag-alinlangan, kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. Bago kang huli ang lahat, you must kneel down and pray to Yahweh El Shaddai. Amen. Now the second thing is expect no appreciation. Asahan ng walang appreciation sa Tagalog. Pakilala, no? Anong appreciation sa Tagalog? Anong Tagalog ng no appreciation? Asahan sa bagay na banal na hindi pinapahalagahan. Ayun. Anong sinabi ng verse 7 hanggang verse 9 ng ating Ebanghelyo? Ito binigyan halimbawa ng Panginoon. Sabi ni Kristo Jesus, ipalagay namin, kaya pala kasi tumapang ang speaker
Ipalagay natin, kayo'y may alipin na kaaraw na pangpastol kaya ng lupa. Pagkagaling niyo sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sasabihin ninyo, ipaghanda ko ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka at kakain ko. Pinasasalamatan ba ninyo? Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Yan. It's a big question. We believe what Jesus is telling the disciples is this. We have enough faith to be fulfilled. Meron tayong sapat na pananalig na dapat o to be thankful. Meron tayong sapat na pananalig na maging papat. In other words, he is saying, we do not even need a mustard seed o mustard seed size faith. Hindi na natin kailangan ng isang butil ng mustasa na sukat sa pananampalataya. Amen? The little bit of faith we have is enough for us. Sapat na sa atin ang ganito ang kapirangkot ng ating mananalig. Amen? To do what they call us to do. Amen? Diba? Why do we think that, brothers and sisters in Christ? Because of what Jesus says after the mustard seed story. He gives an example of a servant. Amen? A story that seems to have nothing to do with faith. Binigyan ng Panginoong Hesus ang isang halimbawa tungkol sa isang lingkod. Isang kwento na walang ibang gagawin ng may pananalig. Amen? Or we question the disciples just asked. Amen? Now, so Jesus turns from an example of faith to an example of faithfulness to illustrate his point. Amen, diba? So, binigyan ng Panginoong Hesus mula sa isang halimbawa ng pananalig upang maging halimbawa ng katapatan upang ilarawan ng kanyang nais ipunto. Probably Jesus and his disciples are outdoors. So nasa outdoor ang Panginoong Hesus sa kanyang mga lagat. Naglalakad. So Jesus has already pointed to a master plan and a mulberry tree. Ipinunto ng Panginoong Hesus ang butil ng mustasa at ang pulo ng sikomoro. Amen? Kung patuloy tayo manalig at panampalataya, bago dumating ang araw ng Kapaskuhan at bago salubungin ang panibagong taon,
believe God is able to do what He expected. Kaya ang palapak sa kanya. God is able to do what we expected. Amen. Now, he points to a servant flowing a field. Ipinunto ng Panginoong Hesus sa isang lingkod na nag-aararo sa bukid. And another looking after sheep at nagpapastol ng tupa. Most very common practices in that day, and visual examples were easy to spot. Kaya kapatid, tandaan po natin, then Jesus weaves a little story around the servants. Suppose your servant comes in from the field. You as the master, don't say to him, "You look really tired. Come, sit down and eat and take it easy." Amen. Huwag mong sasabihin, "Pagod ka na kaibigan. Halika, umupo ka at kumain at magsaya ka." Yan ang mong sasabihin. So, no. The logical thing is this, that when the servant comes in, before he can eat, he has to prepare the meal for his master. Now, nang pumasok na ang lingkod, bago siya kumain, inihain niya yung kakainin ng kanyang master. Amen? Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, manalig, at manampalataya, na kung sasabihin natin sa kalamidad, magkita ka ng direksyon, tiyak tatalimayan sa ating lahat. Purihin si Yahweh at Shalom. Now, only after he finished and on his course can we then eat. Amen. And at the end of the day, he doesn't get special praise because he is just doing what a servant does. Now, wala siyang hinahangad na espesyal na papuri. Tanungin niyo ng kalamas, bakit? Sapagkat siya'y gumagalak sa kanyang tungkulin. Amen? Purihin natin ang Panginoon. At dito tayo papasok sa ikatlo. Expect no rewards for your love. Asahan na walang gantimpala para sa aking pag-ibig. Pag-ibig sa ating kapwa-tao. Ito si Sister na ako nito, pinapalapak pa. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Now, ano po sa akin ng verse 10 ng Luke chapter 17? Itong sabi ni Jesus, Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na
ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo. Sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Wala na akong kausap. Jesus wants to drive the point home. Nais Kristo Jesus na i-drive home ang kanyang utos. Amen? We've just done our duty and we haven't done anything extra. Tumutupad lang tayo sa ating gawain at hindi tayo gumagawa ng anumang bagay na nag-extra. Amen po ba? Tayo ay mga lingkod ng Panginoon. Sa ibang Tagalog translation, alipin ng ating Panginoon. Halimbawa, ang ating inang Birheng Maria, na ina ng Diyos, noong ini-announce ng the angel Gabriel na siya maglilihim at ipanganganak ng isang lalaki at tatawagin niyang Jesus, ang kanyang anak, ang tugon ng ating mahal na ina ng Diyos na si Mama Mary, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Amen. Purihin ang Diyos. God has given us all the faith we need to serve Him, to live our lives as we should. And that's all we have to do our duty. Duty niya maging coordinator, maging assistant coordinator, maging secretary treasurer, maging ikaw ay choy at saka pad. Do our duty. Be faithful. Live like we're supposed to. And none of that takes a supernatural amount of faith. Amen? Only a little faithfulness. Amen. Purihin siya ng faith is the means by which we face and deal with the circumstances of life. The difficulties and losses, the joys and successes, the opportunities and possibilities. Faith does not get us a pat on the back, a reward, or a promotion. In God's eye, it is simply the way in which we live and move and have our being, so that at the end of the day, the faithful ones can say without pride or shame, we have done only what we ought to have done. Nagagawa namin lamang kung ano ang aming ginagawa. Tumutupad kami sa anong ipinakagawa sa amin. Tayo'y mga aliping walang kabuluhan. Ako'y alipin kong walang kabuluhan. Ngunit tumutupad sa aming tungkulin. Purihin natin siya at siya. Nothing more and nothing less. Now, Jesus does not supersize
our faith. It is not necessary. We live by faith not because we have enough. We have not. We have. Not because we have had enough faith, but because we have faith. Any faith, even mustard seed size faith, that is all we need, brothers and sisters. Jesus believes that, so should we. Puri yung siyaw tayo sa mga mga. Sabihin ng mga nanonood, brother, ay robotic ka ba? Hindi. Iniba ko lang ang tono. Pag sinabi ko, purihin natin si Yahweh sa lalim. And we conclude this message. Ang ating pananampalataya ay tunay na sinusubukan upang makita kung tayo napapamahal ng walang inaasahang kapalit. Amen? Amen po ba? Tayo na kayo. Tayo na kayo. Now, brothers and sisters, itulog natin sa ating Diyos ang ating sarili. Manalig ka lamang at lumapit ka lang. Sa gitna ng mga sunod-sunod na pagsubok, huwag ka nalimutang umapit sa buhay ng Diyos. Nangyay ko itaas ng iyong kamay. Pigitan ng iyong mga mata at iyong buwang inyong mga ulo. Makinig sa mensahe ng kawitin ito. Nakikinig manonood sa content program ng God's Healing Message. Makisabay kayo at itanim sa inyong isip at puso ang mensahe ng kawitin ito.
Lisanin ka lang ang aming bayan at ito'y katalima sa amin. Lahat tayo nakaranas ng sari-sari buksa. It is a wake-up call para sa lahat. Kaya kapatid, friendship, sa prayer partner katuwang. Lalo na kayo mga nakakay sa content program nito. Sa Diyos lamang dapat kumapit kalahatan natin. Hindi na kailangan kumapit sa aking mga padalig na nakakasugat ng nagmamali. Kung lulunod tayo at mananalangin sa Diyos, siya ang kanyang pangako para sa ating bansa ay magkaroon ng tunay na kapatid. I ask everyone of you to ask God, ask to forgiveness of every sins. Lahat po tayo nagkakamali. Walang exempted sa lahat. Kung mananalangin tayo ng may pananalig sa Diyos, natitiyak ko, ibabalik ng Diyos ang katiwasayan at kasaganaan bago pa marating ang araw ng Pasukan. Tayo po'y manalangin. Diyos Amang makapangyarihan, maraming salamat sa iyong mga salita na ipahatid sa bawat isa tungkol sa faith increasing. Nawa magsiting aral ang mensahe nito at may bahagi sa iba ang kanilang napapakinggan. Buong puso po kami nananalig at nanampalataya sa iyo. Sa pagkatunay na ikaw ang nagsabi na sa sandaling
ang aming bayan na iyong pinili ay luluhod at mananalangin. Ika'y hanapin at tatalikuran ng lahat ng uri ng kasamaan. Sila'y iyong diriling, Panginoon. Sila'y patatawarin mo, Panginoon. Ang ibabalik mo sa lupain ito ang tunay na kalimasayan at kasalanan mo, Diyos. Kaya, Panginoon, patuloy mo aming samahan, gabayan at ingatan sa oras na ito upang kaming lahat ay patuloy na manalig at manampalataya sa iyo. Pagpalain mo po ang kurang parokon ng simbahan ito. Pagpalain mo rin po ang mga nagtaguyod ng gawain dito sa dako ito. Simula sa coordinator hanggang sa pinakawatang lingkod. Kasama ang mga awal at mga lungkod at ang mga nagsusuporta sa gawain mo dito sa Muding Pasig. Pagpalain mo po ang bawat isa. Sundan mo po ng iyong mga ganda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagkapalan. Maging sila mga atunghay sa content program na ito sa God's Healing Message. Sila'y abutin ng iyong pagpalang kamay. Sino man ang mga may karamdaman na sakit na nakatunghay sa content program na ito. Abutin ang iyong pagpagaling na kamay at sila'y ibangon mula sa maligang karamdaman in the mighty name of Jesus. Sa dakilang pangalan ni Jesus, kaming lahat ay uuwi mga mananalumpay. And now, brothers and sisters, taas ang lahat ng inyong daladalahan at ang inyong mga kahiling na nagkanto upang lahat ng bagay ay pagpalangin ni Yahweh. Diyos na mga mapangyarihan, narito pagbabasan ang mga hawak ng aming mga kapatid. Ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig na isasipan nyo, at iba pang mga bagay ang kanilang pinataas. Gamitin mo bilang mga sangka, upang ang sino mga hipo ay sundan ng iyong katanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang bigyan na biyaya pamahalaan. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa ating kapay ng ganda mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Paspasalan na ng mga aray handog, ibalik sa kanila ng konsultakan, siksik-lipi, at ang mga apaw. At sa aming pasamantalang paghihiwa-hiwalay, taglay po namin ang ipay lakas at ipay isiglahan na galing sa iyong mga pangyarihan ng pangalan. Maraming salamat, Yahweh Shaddai. Ito po ang aming sakong dalangin kaysa ng panagbigang panalangin ng aming Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit kaysa rin ang panalangin ni San Guillermo sa pangalan ng iyong buktong anak, ang aming Panginoon Tagapagligtas ng Panginoong Kristo na nabubuhay na nagahaling kasama ng Espiritu Santo isang Diyos magpasawalang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Pagkababang inyong mga hawak kamay, pabang inyong mga hawak kamay, at itaas ang inyong kamay na walang hawak, at tayo malayang magpupuri kay Yahweh El Shaddai. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Pagtapon ko po itong sisigaw niyo. Increase our faith to you, O Lord. Pakiulit ko ng malakas. Increase our faith to you, O Lord. 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 Increase our faith to you, O Lord.
declaration of our faith. Kaya huwag kalimutan sa mga palataya sa kapananaran sa tatlo sa isang Diyos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy One Ama, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless everybody.